natin pong tunghayan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Till Death Do Us Part. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Mabuti pa ang matatanda, nagawa pa rin makahanap ng happy ending. Tayo kaya, Luna, mahanap din kaya natin iyong para sa ating dalawa? Ang mga salitang iyon ni Tyler ang agad na sumalubong sa kanya pagkalabas sa CR sa loob mismo ng master bedroom ng itinayo nilang bahay. Nakapagpalit na siya ng damit, pati na ang asawa. Kasalukuyan na itong nakaupo sa malaking kama habang titig na titig sa kanya. Hindi niya lubos akalain na may maaabutang kumpletong mga gamit sa master bedroom. Naroroon din ang kanyang sketchpad, lapis, pangkulay at iba pa. Sa gitna ng kwarto, naroroon ang painting na siya mismo ang subject. Nasisiguro niya na bago lang ang painting dahil ngayon lang iyon nakita. Sa sala naman, nang pumasok kanina, bumungad sa kanya ang family portrait nila. Pati na ang ibang mga larawan na ikinatuwa ng mga magulang niya dahil doon na rin ipinatuloy ni Tyler ang mga ito. Lalo pa at 10 oras na ng gabi. Sa ngayon, magkasama nang nagpapahinga ang kanyang mommy at daddy sa guest room. I saw the annulment papers. Wika ni Luna. Naaalala mo pa ba nang tanungin kita kung mahal mo si Justin? Nang sabihin mong oo, ang sabi ko, palalayain ko na ang prinsesa ko, gaano man iyon kahirap, gaano man iyon kasakit. Sa halip ay sagot ni Tyler, dahil ano pang saysay ng pakikipaglaban ko para sa'yo kung may mahal ka ng iba. I would have fought for us until my last breath if I had felt that there's still hope somewhere between us, Luna. Pero wala na akong naramdamang pag-asa noon. Especially when I caught you kissing Justin a few days ago and my world broke once again. Mariing napapikit si Luna nang mabasa ang sakit na malinaw na nakarehistro sa mata ng asawa na siya mismo ang may kagagawan. Ngayon, malinaw na rin sa kanya ang lahat. Hindi ito ang naunang bumitaw. I'm so sorry, Tyler. Hindi na iyon mahalaga ngayon, Luna. Bumakas bigla ang insecurity sa boses nito. Luna, mahal mo pa ba ako? Bakit hindi ka nagpakilala ng mas maaga sa akin, Tyler? Puno ng paghihirap na tanong niya nang dumilat. You could have saved us both from more pain. You could have saved me from confusion, from guilt and uncertainties. Sana noon pa natin naayos ito. Sana hindi ako nagigilty tuwing kasama ko si Justin at puro ikaw lagi ang naiisip ko. Sana hindi ako nalilito. Dahil tuwing nakikita kita, bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi gaya ng nararamdaman ko kapag kasama ko si Justin. Napatayo si Tyler. Bumakas ang pag-asa sa itsura nito. I'm sorry. I just didn't know how to tell you without breaking you with the truth. Isa pa, iyon ang ipinayo ng doktor sa amin. Dahil maselan pa ang kalagayan mo. But you telling me this, God, Luna, does this mean that ang puso may sariling talino? Hindi mo iyon maloloko. Hindi mo iyon magugulangan. Kaya nga puso, kasi mabilis makaramdam. That's why you should never underestimate the heart's capacity to remember the things that the mind had forgotten, mahal. Masuyo siyang ngumiti. The first time I saw you again back at the hospital, I knew that something was wrong. Lalo na dito. Itinuro niya ang kaliwang dibdib. Dahil siya ang mas nakaramdam na may mali, na may foul play. Kinindatan niya ang nabiglang asawa. I've missed you so much, mahal. And I love you so. May amnesia man o wala, ikaw lang. Ikaw lang palagi. Inilang hakbang lang ni Tyler ang distansya sa pagitan nila. Saka siya mahigpit na niyakap. Maya-maya
Puno ng pananabik na siniil nito ng halik ang mga labi niya. Nag-iinit na naman ang mga matang tinugon ni Luna ang mga halik ng asawa. Ng buong puso, ng buong kaluluwa. Maya-maya, pumikit siya at ipinaikot ang mga braso sa batok nito. Hinayaan niyang gaya ng dati, ibalik siya sa magandang panaginip ng halik na iyon. Nang maghiwalay sila, ikinulong niya ang mukha sa mga kamay. I'm so sorry for what you had to go through alone. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo nang ilibing ang anak natin. Naglandas ang mga luha niya sa naisip. Patawarin mo ako kung hindi agad kita naalala. Patawarin mo ako kung iba ang kasama ko sa mga oras na kailangan mo ako. Sa mga oras na dapat nasa tabi mo ako. Patawarin mo ako kung kinailangan mong solohin ang pagpapalaki kay Caleb. Patawarin mo ako sa nangyari sa anak natin, Tyler. Patawarin mo ako sa lahat ng mga naging pagkukulang ko. Tahan na mahal. Babangon tayo. Puno ng pag-asang bulong ng asawa. Alam mo namang duo tayo. Things are always possible when we are together. Basta magkasama tayo, makakabangon tayo. Malalampasin din natin ito. Magiliw na idinikit nito ang noo sa kanya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Caleb. Thank you for coming back to me. Ngumiti uli siya. I will always come back to you, Tyler. Nang huli silang magkita at magpaalam si Tyler sa kanya, tinangay nito ang lahat ng liwanag sa paligid niya. Pero sa pagbabalik ng asawa, sa pagbabalik nila sa isa't isa, natatanaw na niya ang bahaghari. Sumisilip iyon sa kanila. Ngumingiti. Kumakaway. Nagpapahiwatig na natapos na ang unos. At palagi nang mas maganda at payapa ang araw. Gumuhit ang napakagandang ngiti sa mga labi ni Tyler habang pinagmamasdan si Luna na naglalakad palapit sa altar. Palapit sa kanya. Hindi siya pumayag na hindi maibigay sa asawa ang kasal na alam niyang pinapangarap nito. Bukod pa roon, gusto rin niyang iparating sa lahat na sa kanya na si Luna, kung paanong pag-aari na siya nito. Kaya heto, eksaktong 3 buwan, matapos nitong bumalik sa piling niya, ay ikakasal uli sila. At sa pagkakataong iyon, hindi lang mga piling tao ang makakasaksi ng pagmamahala nila. Dahil may basbas na sila mula sa kani-kanilang mga pamilya. Wala nang hahadlang. Hindi na nila kailangang magpakalayo-layo. Hindi na nila kailangang mag-alala para sa darating na bukas. Dahil sa wakas, tanggap na sila ng lahat. Maliban na nga lang kay Lucila na ilang araw bago ang kasal ay nabalitaan niyang ng ibang bansa. Pero umaasa siya na isang araw, mahahanap din ito ang uri ng kapayapaan na natagpuan niya. Matagal na silang nakapagsimula ng panibagong buhay ni Luna. Pero naiiba ang araw na iyon. Naiibang simula iyon. Noon sa isla, bumuo sila ng mga pangarap. At sa araw na iyon ay ang katuparan ng mga pangarap na iyon. Wala nang hari na mag-aalala na bumaba sa pedestal ang anak. Dahil sisiguraduhin niya na mananatili sa kanyang prinsesa ang korona nito. Gagawin niya ang lahat para siguruhing mananatili si Luna, ang kanilang anak at magiging anak pa sa buhay na nararapat sa mga ito. Binabawi na ni Tyler ang naisip noon. Hindi totoo ang sumpa sa California compound. Dahil mananatiling walang epekto ang anumang sumpa pagdating sa tunay na pag-ibig. At ilang araw na matapos na magbalikan, hiningi nila sa nabiglang landlady ang address ng sementeryo kung saan nakalibing si Jordan. Malaki rin kasi ang naging kontribusyon ng lupain ni Jordan sa kwento nila ni Luna. Kaya gusto nila itong mabisita. At nang sa wakas ay magawa iyon, sa permiso ni Miss Shaira, nagsama sila ng pari at pinabasbasan ang puntod ni Jordan kasabay ng pag-aalay ng munting dasal para sa lalaki. Humingi na rin sila ng tawad dahil sa paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan nito ng mga tao tungkol sa kumakalat na sumpa. Loving a woman can really bring out the waterworks in a man's eyes.
and I hate it. Sabi ng best man niyang si Justin. Nakakawala ng dignidad. Here, inabutan siya nito ng panyo. Kapag pinaiyak ka ni Luna, isumbong mo sa akin. Amused na binalingan ni Tyler ang lalaki. Bakit? Anong gagawin mo? Makikiusap na wag kang paiyakin? Natawa ito. On second thought, wag ka na lang palang magsumbong. Alam mo namang pareho tayong ilag kay Luna. Nagkatawanan sila ni Justin. Ni minsan, hindi niya inakala na magiging posible ang ganoong usapan sa pagitan nila. Their love for Luna made it possible. Biglang naglaro sa isip niya ang mga napag-usapan nila ng kapatid noong magkita sa ospital matapos nadalhin si Luna roon. I hated you every single day of my life since you came. Dahil laging napakadali para sa'yo na makuha ang atensyon ni Dad. Napakadali mong makuha ang ngiti niya. Habang ako, kailangan ko pang laging pagsikapan iyon. Nag-iisa akong anak. I would have welcomed you as my brother had I not seen the way he looked at you. Dahil hindi siya ganoon sa akin. Nang maaksidente siya, lalo akong nagalit sa'yo. Imagine, naaksidente siya kahahabol sa'yo. Samantalang ako, siguradong hindi niya gagawin iyon sa akin. I worked my ass off for the past years. Ginawa kong weekdays ang weekends. Nagtrabaho ako ng husto. Nagsumikap ako. Para sa paggising ni Dad, makita niya na hindi ko pinabayaan ang kumpanya. Kinalimutan ko ang personal kong buhay at pinaglingkuran ng kumpanya. Dahil lang umaasa ako na mabibigyan din niya ako ng ngiti na ibinibigay niya sa'yo. Kahit hindi ako sigurado kung magigising pa siya. Malungkot na paliwanag ni Justin nang maupo sa tabi niya sa chapel ng ospital. You see, sabik ako sa approval ni Dad. I've strived to be the best. Iyong mga nakaraang graduation ko, lagi siyang busy sa negosyo at hindi nakakapunta. Laging si Mommy ang nagsasabit sa akin ng medalya. Pero hindi ako sumuko hanggang mag-college ako. Pinilit kong abutin ang pinakamataas na karangalang pwedeng maabot ng isang nag-aaral. Still, Dad never came. But you, he came. And I just saw how proud he was. Napahugot ito ng malalim na hininga. At nagalit na naman ako. Naselos ang pinag-ugatan. Ngayon, alam ko na kung bakit ganun si Dad. Siguro, subconsciously, naramdaman na niyang hindi niya ako anak. Natawa ang lalaki. Pero walang buhay iyon sa kanyang pandinig. Maya-maya ay tiningnan siya nito. Alam mo ba, na noon ko pa alam na mahal mo si Luna? Napamaang si Tyler. I think everybody knows. Except Luna. Bahagyang ngumiti si Justin. Automatic kasi ang pagngiti mo tuwing nakikita mo siya. And I was cruel. Naisip ko, at least, I have something you don't have. In a way, I seek for revenge. I was really busy with the business. So I thought, bakit hindi ko gawing 2-in-1 ang lahat? Makakapagtrabaho ako at makakaganti rin ako sa'yo tuwing pupuntahan mo si Luna at ako ang hahanapin niya sa'yo. But as you know, karma struck. Nagkibit balikat ito. Totoong mahal ko siya, Tyler. Mahal na mahal. Narealize ko iyon lalo na nang mawala siya. At nang magkaroon ng amnesia si Luna, nakahanda akong maging pinakamasamang tao para sa kanya. I was willing to continue being with her, even if it was wrong. That was how much I wanted to be with her. Pero sa huli, ikaw na naman ang pinili niya. Tumayo na ang lalaki. Hindi ko nasasabihin sa'yo na ingatan mo siya. I know you will. Just make sure to marry her again. Give her the proper wedding she deserves. And make sure to invite me. Ngumiti uli ito at darating ako. Bilang huling regalo ko para sa nag-iisang babae na pareho nating minahal. I'm sorry for everything, brother. Sa nakalipas na 2 taon, napakaraming natutunan ni Tyler. Maraming uri ng pag-ibig, kaya marami iyong nakahandang ituro para sa matatapang na nagmamahal. Nangunguna na roon ang pag-ibig sa Diyos, ang pagtitiwala sa Kanya na anuman ang mangyari,
lahat ay naaayon sa plano niya. Pangalawa ay ang pag-ibig ng mga magulang. May mga pagkakataong napakahirap maunawaan iyon. May mga pagkakataong bilang anak, pakiramdam mo ay nasasakal ka na. Pero sa oras na malaman mo ang dahilan sa likod ng pagrerenda nila sa iyo, maiintindihan mo na may punto pala sila. Hindi lang pala sila basta nagrerenda nang walang dahilan. Lagi silang may dahilan. Hindi madali ang pinagdaanan nila ni Luna sa kani-kanilang mga magulang. Pero sinisikap na nilang ayusin ang lahat ngayon, lalo na sa ama ng asawa. Pangatlo ay ang pag-ibig ng mga kaibigan. Gumanti ng ngiti si Tyler sa pare-parehong nakathumbs up na sina Melody, Camila, Kyle, Antonio at Jerry na mga tumulong sa kanila ni Luna noon. Natatangi ang pag-ibig ng isang tunay na kaibigan. Maaasahan iyon sa lahat ng pagkakataon. Wala iyong pinipiling oras para dumamay. Palaging nakahanda ang mga kamay na umalalay. Pang-apat ay ang pag-ibig para sa anak. Walang malaki, maliit o katamtamang pag-ibig para sa anak. Laging umaapaw iyon. Sumunod na tiningnan ni Tyler ang anak na si Caleb na palakad-lakad sa loob ng simbahan habang sinusundan ng daddy niyang si Charlie. Hindi niya mapigilang matawa sa maglolo, pati na rin ang mga bisita. Hindi man nila kasama si Faith, lagi nilang babaunin ni Luna ang mga ngiti at hagikik nito sa kanilang mga puso. Patuloy na mabubuhay ang anak sa mga kwento nila ng asawa tungkol dito. Panlima ay ang pag-ibig para sa sarili. Mahalaga pala iyon. Hindi ka pwedeng magmahal kung hindi ka buo. Hindi pwedeng 1/4 o 1/2 lang ang ibigay mo sa sarili. At sa kabila ng nakaraan mo, mahalaga na malaman mong karapat-dapat ka pa ring mahalin at karapat-dapat mong bigyan ng 100% ng pagmamahal ang sarili mo. Panghuli ay ang pag-ibig para sa isang natatanging tao. Gaya ng pag-ibig na mayroon siya para kay Luna. Kung hindi siya minahal ng asawa, hindi rin niya matututunang mahalin ang sarili. Komplikado ang mundo. Magulo. Mapanganib. Mapaglaro. Kaya mahalaga na may makakasama. Mahalaga na may minamahal ka na magpaparealize sa iyo na anuman ngayon kung magulo, mapanganib o mapaglaro ang mundo. I love you. Bulong ni Luna nang tuluyang makalapit sa kanya. I love you too, Luna. I love you so much. Marahang pinisil ni Tyler ang kamay ng asawa. Kasinliwanag ng ngiti nito ang umaga. Pinagmasdan niya ito sa kabila ng mga narinig na pagtikhim sa paligid. Napakaganda ni Luna. At kahit kailan, hindi na yata siya masasanay pa sa bagay na iyon. I see you. And I see my everything. All at once. Tanging nasabi niya. Maya-maya ay napatingin siya sa altar. Ang lahat ng mga nangyari sa kanila ay isang patunay na may Diyos. And He was good. All the time. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pagsubaybay ng pag-iibigan ni na Tyler at Luna. Hanggang sa muli, maraming salamat po.